Hello. Kumusta? May adlaw karon na makaigsunan makasampya. Here we go again, buhay Amerika Duterte loyalist ng kaingon nga. Kung adunay nahidog mo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampya, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya mabuhay po tayong lahat. God bless po. Kasi our health is our true wealth. Yun, ganun lang talaga yan. Yan lang yung biyaya talaga, yung totoong riches, yung lang tayo healthy as always. Kasi paano man itong yaman sa mundo, pag may sakit tayo, baliwala itong lahat. Ito lagi tayong inuubo ngayon kasi itong pabago-bago na itong panahon, biglang sobrang lamig ganun. Ganito talaga dito kasi magwi-winter na. So time check, it is now 3:17 in the morning mga kasampya. Na po, local time 3:17, Friday na po, 29th of November 2024 dito sa Brooklyn, New York. So ano bang pwede nating pag-usapan mga kasampya? Kasi alam naman natin yung mga pangyayari, mga kaganapan dyan sa Pilipinas. Double time, triple time, quadruple time, all extra time na ginagawa ng mga kalaban para lang pabagsakin itong mga Duterte, para mapin down. So ganito kagrabe yung kanilang demolition job. So meron tayong mga good job, mga good news, meron ding bad news. But unahin natin muna itong bad news, di ba? Ang daming kaso si Inday Sara. Kakasuhan siya ng pulis, kakasuhan ng NBI. Tapos meron ba yung mga kalukuhan, magkagagawa ng mga quadcom, mga tuwadcom. So alam naman natin itong mga pulis, mga bias din. So lalong-lalo na itong tingnan nyo yung spokesperson ng pulis. Ang bilis ng promosyon ni pulis, di ba? Colonel pa yun siya dating. Ngayon Brigadier General na si Fajardo. Ang bilis ng niya, promotion. Kung baga pag naghihimod ka ng puwit sa mga nakaupo ngayon, siyempre mapadali yung mo, pabor mo At pa, ito ding Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, wala ding pabor din sa mga Marcoses. Siyempre naman, alam naman natin ang pangit ng mga pinagsasabi niya. hindi pa niya ipinaglaban yung yung ni Inday Sara na tauhan nyo near yun di ba, kinasuhan din ng mga pulis. Pero hindi man lang niya pinagtanggol, kasi sabi nga niya nung sa statement niya sa mga daw siya yung daw niya pinoprotektahan yung sambayan ng Pilipino, yung talaga yung batas. Pero wala naman tayo nakikita na binubutasan na yung batas natin kasi umaabuso na yung nasa itaas. Pero siya sabi niya yung mga gustong mag-aklas dapat mag-resign mag-resign muna bago wala. Sino ba naman yung kapatid mo tinlaga dyan sa Court of Appeals? Alam naman natin na binalita na may pinasok si Marcos, si Bongbong Marcos, na 4 na mga judges yata or prosecutors diyan sa Court of Appeals, at kasama diyan yung kapatid na babae ni Browner. So kung kaya si Browner nagpakatuta na naging Brownie na lang. Ganun yan. Tapos may nabalitaan tayo na yung pinalabas ni Katunying na sinabi or nag-text yata sa parang group chat yun na sinabi ni Marcos na huwag daw ipagpatuloy yung impeachment para kay Inday Sara. Pero man nakakaduda na medyo good news na at least man lang ayaw niyang maipurso yung impeachment. Kasi pag ma-impeach si Inday Sara ang mangyayari niyan lalabas, may lumabas na nga yung mga tao diyan sa lansangan, mas lalong lumalabas yung tao at mas mapadali yung pagpatalsik niya dyan. Kung baga
history will repeat itself. Hindi man ano, pero it does rhyme. So kumbaga, kung anong nangyayari or anong nangyari sa tatay mo, baka ang legacy talaga, or yun talaga ang legacy ng ano nyo pamilya nyo. Susundan mo yung yapak ng tatay mo na pinatalsik dyan sa Malacanang. Kasi pag umaabuso kayo, kahit itong nasa taas yung mga generals dyan, wala yung magagawa. Pag itong mga colonels, mga majors, itong nasa baba, pag ito yung ano, kasi sila yung may mga machinery, mga armas pag silang mag-aklas, kahit naman ayaw ni Tatay Duterte, Tatay Digong at ni Inday Sara na ano, kasi madugo kasi yan, pag ano, kasi mahahati yan, kasi may marami pa rin na ano, pabor pa rin sa Marcoses, kasi ano, yung mga napaboran at yung iba din, marami din na nandun pa rin kay Tatay Digong kahit wala na siya sa serbisyo. At yung iba dyan, kadalasan dyan kay Inday Sara, kasi inaabuso nyo na. Kung kaya't pag ganun, salpukan talaga yan. So hindi yan maganda, madugo talaga yan. Kung kaya kahit si Tatay Digong, alam niya na mainit si Inday Sara, kasi alam niya man ang ginawa sa mga subordinates niya, yung mga mga iwasik niya, hinaharas, ano, kinukontem, tapos gusto pa niyang ilagay, katulad ni Attorney Lopez, gusto niyang ilagay dyan sa correctional facility. Kaya nag-alboroto si Inday Sara, nakapagmura tuloy at nakapagbitiw ng masakit na salita. So ganun, at yan din ang dahilan nakakasuhan siya, dahil sabi niya kung siya ay mamatay, kasi nagtanong yun si yung isang vlogger, si Maui, na mag-ingat-ingat ka dyan, Inday Sara, kasi baka pag-gorgol yun. Sabi ni Inday Sara, pag ako'y namatay, ay patayin, may ako inutusan akong tao, napatayin niyo si Bongbong Marcos, si Tambaloslos, at saka si Liza Tanas. Kung kanya yan, yun yung binutas nila na kakasuhan, pero binutata din sila, kasi sabi ng ombudsman na si Inday Sara hindi dapat imbestigahan, kasi wala pa naman siyang wala siyang ginawang na labag talaga. Kaya ito si Inday Sara ay abogada yan, at alam niya yung mga ginagawa niya. Kahit yung mga tanungan dyan sa mga reporters, yung mga ginagawa niya, yung tawag dito, gusto talaga niya may confirmation kung sino yung nagtatanong diba? Diba, halimbawa nung tinanong siya kung sinong mga nagtatanong dyan, ganun, gusto niya, diba, may isa nga dyan na reporter na nagtanong, sabi ni Inday Sara, sige, balikan mo lang ako pag ma-confirm mo kung sino yung nagtatanong, ganun, sino yung nagsasabi, ganun. Yun yung kagandahan ni Inday Sara, hindi bara-bara na basta-basta na kumbaga, kahit siya, kahit pigang-piga na itanong, galit na, pero yung emotional niya, yun yung kagandahan niya. Hindi siya basta-basta na tatamaan lang yung kanyang ego, yung emotional niya. Kasi may kasabihan kasi tayo na when emotion yun is high, siyempre intelligence is low, ganyan talaga mangyayari. Kung ganyan, may kasabihan tayo na kasi ito yung laging sinasabi na kahit na galit ka, pag-isipin mo 10 times or 100 times. Kasi pag gagawa ka ng decision habang mainit ka pa, makapag-decision ka ng mali. Kumbaga, paupain mo muna or magmuni-muni ka muna, kasi mapapahama ka Yan ang kagandahan ni Inday Sara, very professional. Kung kahit itong ombudsman, sabi ng ombudsman, yung mga kaso ni Sara, kahit yung mga pinagagawa ng mga quadcom, pwede yung babawiin nila, kasi ang trabaho kasi ng itong ombudsman, independent entity kasi sila kung baga pag may nilalapastangan na ng gobyerno, sobra na yung pang-aabuso, pwede silang mag-step up. Yun yung niya, kagandahan ng ombudsman. So ganun. So yan yung good news yan, at saka yung sinabi ni Marcos. Pero medyo din nakapagtataka, ba't si Katonying lang yung
may alam, or di natin alam kung marami na talagang may alam doon. Kasi pag-iisipin natin na si Katunying lang yung may alam doon, yung about sa text message ni Marcos alam naman natin na dati maka-Marcos yan at tauhan yan ni Liz Satanas yan si Katunying so siyempre marami siyang so pag ganun makapag-isip tayo baka palabas lang yan, pero may impeachment talaga or naghuhugas lang talaga at pinahamak na nila si nilaglag na si Romualdez, pwedeng ganun din so yung mga script ng mga aso dyan sa Crocodile Farm, mga reptiles family dyan sa Quadcom, Tuadcom, Quacom, mabaliwala yan. Kasi sinabi na ni Tambaloslos na gusto na talaga, may grounds na para impa-impeach si Sara. So, kung baga mainit na yung kamay or yung puwet ni Romualdez na magiging Vice President, wala. Saka kung kaya gusto na talaga nila ipagorgor Inday Sara kasi pag hindi makuha ng santong dasalan, demonyong paspasan, hindi nagpalabas na naman ng statement si Inday Sara. So sabi nga ni Inday Sara, hindi ako si Benigno Aquino. Alam naman natin yung nangyari kay Benigno Aquino, senior, di ba, ginorgor, di ba? So tayo lagi lang tayong ang atin lang naman, nagpapasalamat tayo na dyan sa Pilipinas ang dami ng lumabas sa lansangan nandyan sa EDSA, nagrarally, peaceful rally, ganoon. Yung 13 years old na bata sumama din kasi siya yung modelo sa mga kabataan na dapat magsasalita na rin. Hindi naman na ibig sabihin na ginagamit ng mga bata, child abuse yan. Kasi siya mismo yung kapatid pala niya ginahasan ng tatay niya at yung tatay niya nakakulong. Kung baga ang sakit nun, grabe dun. Kung kaya siya yung living witness talaga na magpapatunay kung gaano ka demonyo itong droga talaga. Kung kaya't minamahal si Tatay Digong, kasi yung mga kumakalaban lang naman ni Tatay Digong is either corrupt ka or drug addict ka or protector ka ng mga drugs. Kaya nararamdaman ko talaga yung galit ni Tatay Digong sa drugs. Kasi siya yung kadalasan dati pa mayor pa siya, tapos abogado, prosecutor. Kung baga on the ground makikita niya yung mga mga iyak ng mga tao, lalo ng mga nanay, mga pag-uwi galing ibang bansa, mga OFWs. Pag-uwi nila, nabangag na yung asawa nila, nire-rape yung mga anak, pinapatay yung mga anak. Itong anak nila nagdudruga na. Instead, yung mga pangarap nila na makatapos sa pag-aaral, kasi yun lang yung pinaka may ibigay nila na kung sa Bisaya pa bahandi, yung kayamanan na pwede nilang maipamana dahil sa kahirapan. At least man lang makapagtapos sa pag-aaral, makapaghanap ng disenteng trabaho. Kasi sino ba namang mga magulang gustong ma-experience yung mga dinaanan nilang hirap sa buhay? Siyempre, tayong mga magulang, ayaw natin na ma-experience ng mga anak natin yung halos wala nang makain, hindi makakain, at sobrang halos hindi na matutulog kasi dalawa yung trabaho, tatlo yung trabaho, at saka hindi pa kumakain kasi inuuna natin yung ating ipadala dyan sa Pilipinas, mga tuition, mga bayarin, kuryente, mga tubig, mga pagkain, mga araw-araw, mga basic needs and commodities, ganun. At mo lang, mabalitaan mo lang, wala na, bangag na yung pamilya, lalo na yung anak, lalo na yung papa nila, yung tatay ng mga anak nila, nagdudruga, ganun, nagsusugal, wala. Kung kaya hindi natin yung galit ni Tatay Digong about sa drugs, yan yung dahilan na naging nanalo si Tatay Digong pagka-presidente sa 2016 dahil sa
war on drugs na bilib tayo kasi tayo mismo naka-witness na epektibo. Kahit maglalakad ka paggabi, wala nang mamumulis siya, wala nang mga sa iyo. Unlike now na bumalik at doble, triple pa as what was before, before Duterte's time. Kasi kahit ako mismo may lugar sa amin na hindi papasok yung pulis doon sa area, yung mga squatters doon kasi may CCTV, mayroon pa silang mga drone. Kung kaya pag may mapapasok na tinago na nila yung mga epektos nila. At kung yung pulis, pwede ding mamatay kasi may mga armas din sila. Ganun. Pero sa panahon ni Tatay Digong, i-demolish yung area. So, hindi lang yun. Maraming ultimong mga, dyan sa mga quadcom, ultimo yung si Quintong Barbero gusto pa nga niya ipa-adapt ng ibang bansa yung mga ginagawa ni Tatay Digong noong panahon niya. Pero ngayon, dahil sa pira, dahil sa bayad ni Tambaloslos, wala. Siya ngayon, naghaliluya, himod-puwit sa mga baboy na amo nila, si Tambaloslos, si Saldico, na sobrang kurakot. Grabe yung pagnanakaw ng bansa ngayon. Wala tayong pandemic ngayon, pero ang grabe ng ginagawang legal yung ayuda, mga IX, mga tupat, mga lahat ng klaseng ayuda ng ginagawa nila. Ginawang legal yung corruption, yung vote buying. So, tingnan mo, bininta yung ilang tons of gold, yung reserve natin. At may paano pa silang ibinta yung iba, mga infrastructures natin, mga assets ng government. At tapos yung mga pira ng PhilHealth nilagay sa ibang department dahil sa pang-ayuda. Inilagay sa DSWD, inilagay sa education, sa DepEd. Tapos kukunin, katulad ng kay Inday Sara na inilagay sa kanya na pinatungan yung budget niya, tapos hindi na niya alam kung saan na yun patungo kasi wala siyang access doon. Kung kaya itong mga administrasyon ngayon, wala talagang project. Yung mga natapos nilang project, yun yung sa panahon ni Tatay Digong. At mostly, hindi na nga pinunduhan yung mga naka-designated na project na na lang nila, punduhan na lang. Hindi na. Kahit meron na silang mga feasibility study at anong study, anong lahat-lahat, kumpleto na. Punduhan na lang. Wala. Tulad ng airport sa Dumaguete, ganun, ilang milyon yun, 500 million yata, wala. At sa ibang bansa, yung mga railroad, sa Mindanao, wala na. At marami pa, meron din sa Bohol, basta ang dami sa buong makikita nyo yung balita na hindi na pinunduhan. Sinizero na yung budget. Ultimo ang DPWH, wala nang budget ang DPWH kasi yung pinakamalaking budget dapat ang DPWH. Siguro sa DPWH 70 billion wala na, hindi binadgetan. Yung iba zero budget, yung iba talaga hindi na talaga kung baga wala na kasi wala nang pira ang gobyerno natin. Kung kailan wala nang pandemic, wala nang pira kasi puro na puro pang vote buying na lang, pampabangon kay Romualdez na hindi man lang maka 1% sa survey. Kahit anong gagawin mo, hindi ka talaga magugustuhan o mamahalin ng tao kasi alam na gising ng mga tao na magnanakaw ka. Ganun lang yun, ganun yung totoo. So kawawa yung Pilipinas, kawawa yung mga Pilipino kasi yung mga ipamimigay nyo nanakawin nyo man yan hindi man yan lahat ibibigay nyo sa bulsa, yung halos lahat. Tapos yung mga mag-facilitate ba dyan, ikukunan din nila from top and above, parang buhangin lang na ipasa mo sa 10 tao. So from above down, wala na. Karampot na lang pa at the end kasi yung corruption So anyway, makasampay hanggang dito lang muna kasi
ano tayo medyo inuubo tayo at saka konti lang yung pinag-usapan natin, 20 minutes na 22 minutes. Marami pa akong dapat dyan ng mga topic, pero hanggang dito lang muna kasi ano na 22 minutes na. Ang atin lang mga kasampiak ay dasal-dasal lang tayo, magmuni-muni sa Poong May Kapal, nagabayan tayo at lagi nating bantayan itong mga pangyayari na dapat mag-speak up na tayo at lalabas na tayo sa lansangan yung mga nandiyan sa Pilipinas dyan sa EDSA, at tutulungan natin at suportahan natin sila kasi para lang good pang peaceful rally, para may magising itong mga men in uniform, kasi lahat sila ay sunod-sunuran sa mga nasa itaas na nagbabayad sa kanila at yung iba naman napaniwala lang dahil sa mga bayarang mainstream media at mga social media influencers. So anyway, mga kasampiak, hanggang dito lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayo.